sister ko, Part 3. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ito na po ang pangatlong bahagi ng ating kwento tungkol sa tikbalang. Siguraduhin lamang na napakinggan niyo ang naunang dalawang video sa seryeng ito upang lubos niyong maunawaan ang ating isasalaysay ngayong gabi. Umpisahan na po natin. Sa isang lumang bahay sa San Jose, Occidental Mindoro, ang pinaglalagakan isang gintong kampana na hindi pwedeng patunugin. Sa bawat tunog nito, isang tikbalang ang muling nagkakabuhay. Ang sumpa sa bahay na ginto. Sa may paanan ng bundok sa San Jose, Occidental Mindoro, may isang bahay na halos natatakpan na ng mga punong balete at langka. Hindi nakikita mula sa kalsada at walang bakas ng tirahan kung ikay hindi taga roon. Ang bahay na ito, ayon sa mga matatanda, ay pinagtataguan ng isang lumang kampana na gawa sa purong ginto. Hindi ito kagaya ng mga kampanang naririnig sa simbahan. Ito'y walang tunog. Ngunit kapag pinatunog mo, hindi mo maririnig ng unang ihip. Kung hindi sila, mga nilalang na hindi gising sa liwanag, mga tikbalang na nananahan sa anino ng pagkalimot. Noong isang gabi, habang nagsisindi ako ng insenso sa harap ng aming altar, dumating si Madre Salvadora. Tinalaglakbay sa gabi mula sa lambak ng layag. Mahina na siya at namumutla, ngunit matalim pa rin ang kanyang tingin. Honoria, wika niya, may natitira pang bahagi ng sumpa at nasa loob ito ng bahay na ginto. Hindi ito basta ginto. Ginawa itong kampana mula sa buhok at buto ng pinatay na tikbalang noong mga panahon pa ng Kastila. Sa bawat pag-ihip, nabubuhay muli ang bahagi ng nilalang na iyon. Ayon kay Salvadora, may isang batang babae sa San Jose na nangangalang Lucinda na pininiwala ang pinapaginipan ng mga patay. Pinanganak siya nung saktong gabi ng huling pinatunog ang kampana. Ang batang yun ay hindi umiiyak, hindi rin tumatawa, at sa kanyang anino may buntot ng kabayo. Dumating kami ni Esperanza sa bahay ni Lucinda isang gabi. Walang kuryente doon. Gasera lamang ang gamit ng pamilya. Napakatahimik. Hindi naglalakad yung bata. Nakaupo lang sa sahig at nakatitig sa basag na salamin na nandun sa dingding. Lucinda, ano nakikita mo dyan? Tanong ko sa kanya. Ngunit hindi siya sumagot. Pero nagsimula siyang magsulat sa sahig gamit ang uling. Malapit na siyang bumalik. Malapit na akong maging siya. Habang sinusundan ko ang kanyang sulat, napansin ko ang tunog mula sa loob ng kisame. Para bang may tumatahak. Mabigat. Parang kabayong hakbang. Unti-unti, nagsimulang gumalaw ang kampana na nakasabit sa altar ng bahay. Hindi ito malakas. Isa lamang itong mahinang alingaw-ngaw, pero sapat upang maputol ang katahimikan ng gabi at magsimulang gumalaw ang lupa. Kinagabihan, habang natutulog yung bata, biglang dumamig ang paligid. Ang mga ilawan ay namatay isa-isa. Sa silong ng bahay, may umuungol na parang hayop, pero may kasamang boses ng tao. Lumabas kami, at doon namin siya nakita. Isang tikbalang. Ngunit hindi ito si Basilio. Mas matangkad, mas payat, at ang kanyang ulo'y dalawa. Magkasugpong, magkaharap, parang parusa ng mga diwata sa nilalang na may dalawang kaluluwa. Habang unti-unting lumalapit, nagiging abo ang damo na nilalakaran niya. At sa kanyang likuran, may kampana. Lumulutang. Siya ang kampanang ginto. At ang bawat pag-ihip ng hangin ay tila isang panawagan. Ibalik niyo sa akin ang aking boses. Ibalik niyo ang aking mga pangalan. Ibalik niyo ang aking katawan.
Si Lucinda ay biglang bumangon mula sa kanyang pagkakatulog. Ang kanyang mga mata ay puro naging itim. Nagsimula siyang magsalita sa wika na matagal nang nakalimutan ng mga tao. Wikang ginamit sa pagitan ng mga diwata at mga nilalang sa ilalim ng lupa. Ako ang bunga ng huling hininga. Ako ang kaluluwa ng kampana. At ako'y pagbabalik. Hinila ni Salvadora ang pilak na rosaryo mula sa kanyang dibdib. Binigkas ang isang orasyon at itinapon ito sa tikbalang. Napaatras ito, ngunit hindi nasaktan. Natawa ito at sa halip, nagbukas ng bibig ang isa sa mga ulo nito. At mula rito, lumabas ang tunog ng kampana na para bang pag-iyak ng isang sanggol na hayop. Sinubukan naming sirain ang kampana. Binuhusan ng langis, sinunog, sinakal, pinukpok. Ngunit walang epekto. Hanggang sa biglang sumigaw si Lucinda at sa isang iglap, pinunot niya ang kanyang sariling dila. Binaon ito sa kampana at biglang natigil ang lahat. Ang kampana ay nahulog, basag, tahimik na. At ang tikbalang ay biglang natunaw sa hangin. Parang usok na nilamon ng sarili niyang anino. Ngayon, si Lucinda ay nasa pangangalaga ng mga tagapagbantay ng lambak ng layag. Wala na siyang boses, ngunit tahimik at payapa na siya. Sa kanyang kaliwang palad, may marka ng kabayong buntot, ngunit nananatiling hindi gumagalaw. Ang kampana ay binalot sa itim na tela at ibinaon sa ilalim ng simbahan ng kalintaan. Sa ibabaw nito, isang dasalang paulit-ulit na binibigkas, gabi-gabi. Sa ngalan ng liwanag, huwag sanang muling manumbalik ang tunog ng kadiliman. Ngunit minsan, tuwing dapit hapon, kapag nagsasayaw ang mga anino sa silaw ng simbahan, may narinig pa ring mahinang tunog sa kampana na nasa ilalim ng lupa. Matapos ang pagkakabaon ng kampanang ginto sa kalintaan, ilang buwan nang walang tahimik na gabi sa bayan ng Looc, Mindoro. Araw-araw, ang ulan ay tila hindi tumitigil. Kahit walang bagyo, palaging basa ang lupa, palaging makulimlim ang langit. Ang mga matatanda ay nag-umpisa magsabing may kulang pa sa ritual. May isang nilalang na hindi pa natutulog. At sa kalagitnaan ng buhos ng ulan, isinilang si Rosenda. Si Rosenda ay pinanganak sa ikatlong kabilugan ng buwan matapos ang pagkabasag ng kampana. Sabi ng kanyang ina, ang kanyang pag-iyak ay hindi parang sa bata, kundi parang huni ng hayop. Malalim, matinis, parang pumutok na bagting ng kampana sa ilalim ng tubig. Sa una, tila normal siyang sanggol, ngunit sa pagdaan ng mga taon, unti-unting may nagbabago. Pagdating Lucinda sa edad na 15, napansin ng kanyang ina na tuwing madaling araw, nagsusugat ang likod ng dalaga. At kapag siya'y nagsisinaga ng araw, ang balat sa batok ni Lucinda ay nagiging makintab, parang pinong balat ng isang kabayo, nangingintab sa ulan. Hindi naapektuhan ng putik o kaya alikabok. Isang araw, habang naliligo sa bati si Rosenda, nakita siya ng kanyang tiyahin. Ang katawan niya mula bewang pababa ay tila nababalot ang mahabang hibla ng buhok. At sa pagitan ng kanyang mga hita, may buntot. Mahaba, maitim, at buhay. Dinala siya ng kanyang ina sa isang matandang mananambal sa barangay Binaungan na si Tatay Laureano, ang huling albularyo na kaligtas sa panunumbalik ni Basilio. Nang makita niya si Rosenda, hindi na siya nagtanong. Nagdasal lang siya, tapos nagsalita. Hindi siya ganap na tao, hindi rin ganap na tikbalang. Isa siyang anak ng hudyat, bunga ng kampanang hindi dapat pinatunog. Ayon sa kanya, sa bawat pagkakataong isang tikbalang ay nawasak o napugto bago matapos ang sumpa nito, nag-iiwan ito ng hudyat. Isang hiningang maliligo sa ulan at maghahanap ng katawan
upang maranasan ng pagkatao. At sa pagkakataong ito, katawan ni Rosenda ang napiling tahanan. Simula noon, nagsimulang mabaliw na si Rosenda tuwing kabilugan ng buwan. Naging manhid ang kanyang balat, tila hindi niya nararamdaman ang hapdi ng apoy o talim ng kutsilyo. Sa bawat gabi ng pagulan, hindi siya natutulog. Naglalakad siya sa ilalim ng bagyo at tinitingnan ng sarili sa mga bubog ng salamin. Minsan, pinilit siyang itinali ng kanyang ina sa haligi ng kanilang bahay. Ngunit sa madaling araw, natagpuan na lamang siya na nasa bubong. Nakangiti, basang-basa, at may hawak na piraso ng buntot ng kabayo, parang balat na naalis sa kanyang sarili. Nanaginip ako. Aniya, Ako daw ay hinahabol ng aking sarili kanino. Pero sa dulo, ako rin ang humabol sa kanya. Ako rin yung pumatay sa sarili ko. sa huling gabi na pagulan, habang binabaha ang buong Look at lahat ng mga ilog ay bumaliktad ang agos, si Rosenda ay tumakbo patungong gubat. Hinabol siya ng kanyang ina, ng mga barangay tanod, at ng ilang albularyo na naglakas loob. Ngunit hindi nila siya inabutan. Ayon sa mga nakakita, si Rosenda ay tumayo sa ilalim ng punong balete sa gitna ng kagubatan. Sa kanyang harapan, may lumang kampana na tinatawag ng hangin. Isang kampanang binubuo muli ng sariling alaala. At sa ilalim ng ulan, hinuban ni Rosenda ang kanyang balat. Isa-isa, parang baro, parang panangga, hanggang sa ang natirang katawan ay wala ng balat. Puro pulang laman, puro ugat. At mula sa itaas ng balete, bumaba ang isang nilalang. Hindi si Basilio, hindi si Kalagim, kung hindi si Anggun, ang unang tikbalang ng Hilaga, ang nilalang na sinasamba noon bilang Diyos ng kagubatan, at ngayon, naghahanap ng bagong reyna. Ikaw ang pinakamatagal kong hininga. Bulong ni Anggun. Halika, magsama tayo muli sa ulan. Iyakap niyang walang balat na katawan Rosenda, at sa harapan ng lahat, sila'y naging mga usok, naging abo, naging ulap. At mula noon, hindi na tumigil ang pag-ulan sa kagubatan ng Binuungan. Hanggang ngayon, tuwing ikatlong kabilugan ng buwan, may mga ulap na bumababa sa kagubatan ng Look na may hugis ng kabayo at pundok na parang pilak. Minsan, may narinig ang mga magsasaka sa tabi ng sapa. Isang babaeng humahagik-hik, nakalubog sa tubig, tingin sa sarili sa salamin ng ulan. Ngayon naman, sa paanan ng bulubunduking San Pedro, sa bayan ng Rizal, Occidental Mindoro, nakatago sa likod ng masukal at magubat na daan, ang isang gusaling halos burado na sa mapa, ang dating seminaryo ng San Juan de la Sangre, na matagal nang sinara matapos ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga pare noong dekada 70. Wala makapagsabi noon kung ano ba talagang nangyari. May chismis na paglalason. May bali-balitang nasabihan ng isa sa mga obispo at nagpakamatay sa altar mismong araw ng Pasko. Pero walang nakakasiguro. Pero ito ang sigurado. Mula nang iniwan ng gusaling iyon, may mga inang nawawala. Lahat sila may bagay na pareho. Lahat sila may anak na bagong silang. Lahat sila ay huling nakita sa gubat, malapit sa seminaryo. Dumating sa akin ang isang babae isang gabi ng ulan. Si Serafina, isang bagong panganak na nanay na mula pa sa bayan ng Rizal. Putlang-putla ang kanyang muka, nanginginig ang kanyang boses, at may bitbit na litrato ng kanyang asawa at anak. Aling Honoria, pakiusap nito. Nalalaginip ako gabi-gabi. May altar sa gubat. May isang babae doon na umiiyak at humingi ng dasal. Pero ang dasal niya, pabaliktad. Hindi ko maintindihan, pero parang tinatawag niya ako. Pinakita niya sa akin ang kanyang braso. May marka itong parang sunog na krus.
pero baliktad at tila kinagat ng hayop. Nang tinanong ko kung kailan ito nagsimula, sumagot naman siya ng, "Nung araw na bininyagan ng aking anak, pagbalik ko sa bahay, may tumatawag na sa aking pangalan. Hindi ko naman alam kung sino, pero nung humarap ako sa salamin, iba ng aking mukha." Dinala ko si Serafina sa seminaryo isang hapon bago lumubog ang araw. Hindi na namin kailangan hanapin ang daan. Tila may kamay na nagtutulak sa amin sa aming bawat pagakbang. Ang mga dahon ay biglang humahawi. Ang mga sanga, bumubuka. Pagdating namin sa gusali, nakasara ang pinto. Ngunit ang hawakan ni Serafina ang bakal na hawakan, kusa itong bumukas. At ang amoy na nabubulok na laman at insenso ay sumalubong sa amin. Sa gitna ng lumang kapilya, nandun pa rin yung altar. Hindi nagawa sa bato, para itong binuo mula sa mga buto ng hayop at balat ng tao. May mga bahagi pa ng buhok na nakasabit. Sa ibabaw ng altar, may nakaupong babae. Nakatakip ang mukha sa belo, pero halatang buntis. Sa kanyang tabi, may itim na libro at isang palanggana ng sariwang dugo. Nang lumapit si Serafina, biglang nagliwanag ang paligid, pero hindi galing sa araw. Parang apoy sa ilalim ng lupa. Ang babae sa altar ay nagsimulang magsalita. "Inay Serafina, handa ka na ba?" Naggulat kami. Napatingin si Serafina sa akin. Lumuluha. Ang tinig ay mula sa kanyang sariling anak. "Ibalik mo na ako. Ibalik mo na ako sa loob mo. Ayoko mabuhay dito. Mali ang aking katawan." Ngunit nagpumigla si Serafina, pero parang may humila sa kanya papalapit sa altar. Ang mga paa niya ay unti-unting nalusaw sa sahig, na parang tinutunaw ng madilim na langis. Sinubukan ko siyang hatakin, ngunit ang mga daliri ko ay parang dumidikit sa aspalto ng impyerno. Isang bulong ang gumapang sa aking tenga. Walang nanay ang pinapakinggan kapag humihindi. Biglang nagsisigaw si Serafina. Ang katawan niya ay parang pinunit mula sa loob. At mula sa kanyang dibdib, lumabas ang isang nilalang. Isang sanggol na may mukha ng matanda, may mga mata ng bangkay, at bungis-ngis ng demonyo. Nanay, napakasarap ng sinapupunan mo. Ibalik mo na ako doon. Hinagis ko ang bote ng banal na langis sa altar. Sa lakas ng pagkasabog, nagtilamsikan ng apoy sa paligid at nagsimulang gumuho ang kisame. Ang nilalang ay napasigaw. Ang altar ay nagsimulang umiyak ng dugo. Si Serafina ay sumigaw sa huling pagkakataon bago siya tuluyang tinunaw ng sarili niyang anino. Sa paglabas ko ng gubat, napalingon ako sa seminaryo. Naglaho na ito. Hindi na ito nandoon. Puno at ugat na lang ang natira. Ngunit sa bawat pagpatak ng ulan, may narinig akong panaghoy. Araw-araw mula noon, may salamin sa mga bahay ng mga ina sa Rizal na tila may aninong umiiyak. Kapag lumapit ka, ang aninong iyon ay walang mata, walang bibig, pero may hawak na sanggol. At kung ikaw ay isang bagong ina, at lumapit ka sa altar sa panaginip, iisa lang ang mensahe nito. Huwag mo ko'y papanganak kung iiwan mo rin ako. Sa isang sementeryo naman sa Santa Cruz, Mindoro, may bangkay na hindi naaagnas. Nakangiti lamang ito, may asin sa bibig, at nakatitig sa langit. Parang hinihintay ang araw na may tumawag muli sa kanyang pangalan. Noon, ako ay pinadalhan ng liham mula sa barangay Cabalwa, sa bayan ng Santa Cruz, Mindoro. Agad ako nakimpake. Hindi ko inaasahang babalik ako roon. Isang lugar na kilala sa sementeryong palaging may puting ulap sa itaas, kahit tirik na tirik ang araw. Ang liham ay mula sa kapitana doon, na si Andalucia Peralta, na nagsusumamo. "Aling Honoria,
May bangkay po kaming hindi naagnas. Ilang ulit na po namin siyang nilibing. Pero binabalik siya sa lupa. Laging nakangiti. Laging may asin sa kanyang bibig. Ang pangalan ng bangkay ay Gasparino Obispo. Isang mangingisdang nalunod daw sa dagat ilang buwan nang nakaraan. Ngunit ang katawan nito ay tila di naaapektuhan ng oras o pagkabulok. Pagdating ko sa Kabalwa, agad akong dinala sa pampublikong libingan. Nandun nga ang kabaong, nakalantad, hindi pa rin tinatabunan ng lupa. Sa likod ng mga krus, may sira-silang tolda na tumatakip sa katawan. Binuksan ko ang takip ng kabaong at ako'y napatras. Si Gasparino ay mukhang bagong patay. Masama-sapang kanyang balat. Ang mata niya bahagyang nakadilat. Ngunit ang pinaka-nakakapangilabot, ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang. At mula dito, may tumutulo. Asin. Tunay na asin. Matigas at buo. Parang galing sa ilalim ng dagat. May amoy ang paligid. Hindi amoy ng bulok, kundi amoy ng dagat na nangangasim. Parang alon na may kasamang dugo. Nakita siya ng isang bata kagabi, Aling Honoria. Bulong ng kapitana. Naglalakad daw sa palibot ng puntod ng lalaki. Nakaputi, basang-basa, at may isa sa kanyang mga kamay. Pinagmasdan ko si Gasparino buong gabi. Nagtirik ako ng kandila at nagdasal. Ngunit alas 10 sa madaling araw, may narinig akong paggaspas ng hangin. Pero walang dahon. Wala namang hangin sa paligid. Nang lumapit ako sa kabaong, wala nang takip. Bukas na ito. At sa tabi ng nitso, may mga bakas ng paa. Basa. Humantong ito sa likod ng mga nitso, patungo sa pinakamatandang bahagi ng libingan. Sumunod ako sa mga bakas, at sa gitna ng mga lumang lapida, may isa akong nakita na bahagyang nakabukas, parang bagong hukay. Mula doon, lumilitaw ang tubig dagat, mula sa ilalim ng lupa. Isang tinig ang aking narinig. Hindi ako nalunod, Aling Honoria. Sinadya kong ihulog. Napalingon ako at nakita ko siya. Si Gasparino, basang-basa, nakangiti, at sa kanyang mga kamay, hawak niyang isang itim na isda na buhay kahit walang tubig. Ang tunay kong katawan ay nilapon ng alon, pero ang kaluluwa ko, isinumpa ng asin. Ayon kay Kapitana Andalusia, bago mamatay si Gasparino, nasangkot siya sa isang kakaibang ritual. Sa ilalim ng lumang simbahan ng Kabalwa, may samahan daw ng mga mangingisda na sumasamba sa inilalang ng dagat. Isang dabuhalang aninong tinatawag nila na alingawngaw. Kapag may bagyo, sila nag-aalin ng asin sa bibig ng pinakamatapang na lalaki at ang asin daw ang siyang mag-iimbak ng kaluluwa sakaling malunod. Ngunit ang hindi nila alam, ang asin din pala ang magbabalik sa katawan. Hindi bilang tao, kundi bilang tagapagdala ng sumpa. Nagdisyong kaming ibalik ang bangkay ni Gasparino sa dagat. Hindi lang basta ihulog, kundi isama sa dasal na pagputol sa panata. Sa gitna ng gabi, isinakay namin siya sa bangka. Ako, si Kapitana, at dalawang matatandang mangingisda. Sa gitna ng karagatan ng Kabalwa, pinutol ko ang kanyang dila gamit ang kutsilyong banal. Itinapon ko ito sa dagat. Kasunod naman ang katawan. Kaluluwa ni Gasparino, bumalik ka sa tunay mong hangganan. Ang asin ay hindi mo nakakatawanin. Ang kadagat ay hindi mo natirahan. Sa ngalan ng liwanag, bumalik ka sa pagkalimot. At sa huling pagsigaw ng alon, lumubog na nga ang kanyang katawan. Ngunit isang linggo matapos ang iyon, may ulat mula sa barangay ng Batasan, katabing bayan ng Kabalwa. Isang batang babae, edad 7, natagpo ang patay sa dalampasigan. Sa kanyang bibig, may asin. Sa kanyang kamay, isang itim na isda
At sa kanyang dibdib, may nakasulat sa asin. Hindi pa tapos. Dito ko po muna tatapusin ang kwentong ito. Sana nagustuhan ninyo ang serye tungkol sa tikbalang at mga kakaibang istorya ni Honoria at ang kanyang kapatid ni Esperanza. Abangan ninyo ang pagpapatuloy ng kanilang kwento sa mga susunod na linggo. Maraming salamat sa inyong pakikinig.